Ayan mga paryente, isang magandang umaga. Ngayong araw po ay Miyerkules at hapon po tayo dumating po rito, mga bandang hapon na, kasi kikiramdam o nakikibalita ho muna tayo kasi sunod-sunod po, dalawang araw sunod-sunod po yung ulan at yung dinadaanan po papunta po rito medyo delikado po yung dinadaanan po natin, kaya nakikibalita muna tayo kung madadaanan po ba yung Trans Central. Kaya bandang hapon na po tayo dumating po rito. Pagdating po rito medyo umaampon pa, kaya wala po tayo nagagawa buong maghapon. Ayan, ngayong umaga po nagpapakita po yung yung araw. Mukhang mapaglinlag po yung panahon mga paryente, kasi may paparating na bagyo. Kaya maaari sigurong mamaya po lumuwas, balik po tayo ng syudad, kasi baka ma-stranded pa po tayo rito. Ayan, at ngayong umaga po actual po natin yung pong sukat po nitong ating bubong, yung UV plastic po dito po sa ating greenhouse. Tinitignan ho natin kasi para yung ma-order po natin hindi tayo kakapusin. Kung sakasakaling titignan ho natin yung po mga parte po nito na medyo matitibay pa, baka po pwede pa itong magagamit. Kasi yung marupok mga prente, yung tumama doon sa mga tubo, yun marurupok na po yun. Kaya tinitignan din po natin yung pong dugtungan po niya, para matansya po natin yung kung ilang sentimetro po yung dugtungan, para hindi ho masyadong malaki po yung ma-order po natin, yung tamang-tama lang. Ayan, at ito naman po pagkatapos po nito, bubuklatin po natin at ililigpit po natin itong mga paryente, kasi marami pong magagamit po nito. Kanang kuan lang ni siya ton, kanang aton ni siya pilon niya, ibitay na to kay kutkuto nyo silaga, sayang kay ni. Ayan, at ito binuklat po natin at mga G's yang 4 size gani siguro, size yang sumpay, ang yang overlap ba. Okay, murag ang pinakalapad ani na kinumdum ko sa murag 3 mas siguro to 2 media ang lapad sa ma-order na to nga kuan ba nga UV plastic. Kuan murag 2 media. Okay, overlap man ta diha kuan. Ito na nga pala yung po ating natitirang mga layers dito po sa ating dati po kasi ito goat house, kinonvert po ng cage free. Ayan, ito na po yung ating natitirang layers. Before Bagyong Tino po, mayroon po tayong huling inventaryo po namin, mayroon po tayong mga 1,400. At pagkatapos ng Tino po mga na lang 200 o kulang-kulang 200. Pero sa ngayon po mga 150 na yata. Mga pila lang nabilin rin 148. Unya naiupat dito sa hospital katong nakasakit no. O pero wala namang katapat yeron. O ito na nga pala mga paryente, yung kabuuan natin yung population po ngayon dito 148. Apin na tong kanang basilan nga laki. Okay. So mayroon na tayong 148 po rito, 147 po yung layers. May isang nahalo na basilan, tandang. Ayan. At may 4 po tayo doon sa hospital. May nagkasakit po raw. Asa to'y buslot dire? Ako na tong ginas to ni. Ako nang pakuanan kay basig mawanan amo ni hinungdan ba nagkasakit sila. Unsam na? Kanalan na siya. Kanalan na ba? Palayo. Hunob. Wala tayo mahims. Sige lang. Pasolusyonan ta ng Ricky.
Okay naman noon kay di man na siya kuan gyud. Ugi kan las uwan di man na kanal. Pero ay solusyonan ta ng Ricky nilang Tony. Ayan mga parente at ito na nga pala sa likuran po natin. Ano sa puti na natanom na mo de? Paghuman sa di ka kahnumdum. Kasi natatandaan ko mga parente ito ano kasama sa asas Pablo. Ay, Blo. Blo. Kinus agi tanon natanom ni siya, Blo? Karon napaghuman sa tino o katong wala pa. Kay kinumdum ko nakatanom ta diri wa pa tino. Aso namatay to diri. Okay, kinumdum ta nag-expand man ta diri. Nabali. Ang kani mga bagong asaha na dinig ya. Taas na din ta kay to. Ayan. Natatandaan ko kasi mga parente nag-expand po tayo dito. Hindi ko alam kung itong mga bagong saging po ngayon, ito po ba ano, yung pong tinanim po natin nung araw, yung expansion po natin. Ito nga pala yung mga bago. Kasi tumba po daw lahat yung pong ano, pag bagyong tino. Ayan. Ang ganda po kasi mga parente oh. Ito nga pala si si Pablo, yung pong tagapamahala po dito po sa ating sagingan. Ayan. Ito na nga pala mga paryente, yung po mga kahoy na nakukuha natin. Inaanod po, dulot po nung bagyong tino. Ayan, 2 tumpok po ito mga paryente. Ayan, napakarami na po. Ayan oh. Tsaka mayroon din po roon. At ang sabi ni kasamang Edsel po hindi pa po ito lahat. Mayroon pa po mailan-ilan. Nagkakalat po rito sa buong farm po natin na hindi pa nakukuha. Ayan. Ang dami po nito mga paryente oh. Nako, sobrang dami po. Ayan. Ito pa oh. Napakarami at mayroon pang nagkakalat po rito. Hindi pa po nakukuha. Ayan. Mga paryente, nandito po tayo ngayon sa dating free range area po natin. Ito po ay dating grow out range area po natin na winasak po ni bagyong tino. Sa ngayon po ay ito na lang po yung pinakahuling area na lilinisin natin. Kasi nandun po sa harapan po natin, malinis na po roon. Ito na lang kasi pahirapan po rito mga paryente kasi yung pong ating dating bakod may nakabaon na mga kabilya. Kasi iniipit po natin po yung ating gabyon, yung pong ating bako dati. Kaya medyo pahirapan pa po yung pagkuha po nila nito, linis po nila dito sa area. Kasi balak po natin itong mag-expand din po tayo din po sa ating sagingan. Magtanim po tayo ng saging po rito kasi sa napapansin ko mga parente, pag medyo dito ho tayo nagtatanim, may kalayuan po kasi itong mga paryente dito doon po sa ating harvest station, kaya medyo hindi gaanong nabigyan ng pansin. Kaya pag magtatanim po tayo, doon na lang po tayo doon sa malapit para hindi ho tayo mahihirapan, lalo na yung pag-i-spray kasi mahaba-haba po yung ating hose po roon. Kahit saan po roon kayang marating po ng ating yung hose, yung sprayer po natin. Ayan, ito nga mga paryente oh. Ayan po doon sa unahan, yan po yung dating range area po natin ng ating native, yung pong ating tawag po nito, basilan, yung mga manok. Yan, ito na nga oh, yung mga poste. Kaya medyo matagal pa po sila rito mga paryente. Kasi yun, nakabaon pa nga yung mga may mga kabilyada po nakabaon. Kailangan din po kasing maalis po yung mga kabilya mga paryente kasi pag araw-araw po tayo rito gamit ating traktor ay baka mahagip po ng blade doon po sa ating traktor at hindi po maganda. Ayan, ito na nga po sila, medyo malawak-lawak pa po ito mga paryente. May ilang puno pa po na pwedeng may saging na maitanim pa po rito. Ayan, at marami po tayong nakukuhang mga gabyon. I-secure lang din ang mga gabyon. Diba? Okay, daghang kitang magamitan. Oo, ayun. Dami pala naipon nilang kuan.
Gabyon. Ito po yung gabyon, hindi po ito ordinaryong cyclone wire mga paryente. Hindi po ito kinakalawang. Ito po yung galing pa po sa labas pa po ito. In order nung araw. Ayan, marami po tayong gabyon dito. Marami po pong mapagamitan po nitong ating gabyon. Ayan, ito po yung dati nating bakod. Ayan. Ito nga pala mga paryente, yung pong ating inihahanda na paglagyan po ng mga sako-sako po galing po ng Maynila. Dito po dadalhin po yung dito. Ayan, nakaabang na po yung mga tarima po. Kaya handang-handa na po siya. Ayan. At kahit saan po rito pwede ito mapaglagyan po natin. Doon po sa yung sako-sako na yun. Kasi hindi man naman wala naman ganong tulo po rito. Mayroon po siguro may ilan-ilan. Ayan makikita po natin. Pero madali lang naman yan. Bulkasil lang po yung katapat po niyan. Kaya pero dito banda po, dati po nating nursery, wala pong tulo po rito, walang tagas. At ito na nga pala yung pong ating pinapagawa. Ito po yung bumigay po ito, hindi nakayanan po yung baha. Kaya pinapaglagyan po natin ng gate para po kumbaga ito po yung emergency exit po kung sakasakaling may baha na naman. Ayan, pwede po sila rito po lalabas. At itong na nga pong sinasabi ko mga paryente, karsada na po yan mga paryente, napakalapit lang. Kaya pag magdiskarga po tayo ng yung mga sako-sako na yon, dito na lang natin i-diskarga para malapit po. Ayan malapit na po yan dito. Minsan nga sinakasamahan po natin dito yung pong doon po yung bahay po nila, yung sinakasamang Denver. Minsan nga dito nga sila dumaraan kasi napakaputik po. Pag doon po sa ating main entrance gate napakaputik po yung daanan po doon. Kaya minsan po raw dyan na lang sila dumadaan dito po. Ayan, mayroon naman po itong lagayan po ng padlock. Kaya safe pa rin po ito mga paryente. Ayan.